Welcome to everyone. We celebrate today the memory and commemorate the memory of the death of Jesus na tinatawag po nating Good Friday at mahal na araw dito po sa ating bansa. At para po sa lahat, ay nais ko po kayong dalhin way back 2,000 years ago when Jesus experienced the horrible death on the cross. At doon po natin makikita, malalaman bakit lahat ito ay nangyari, paano nangyari, at kung saan ito nangyari. So, I would really like for your focus, ito po ay dapat ninyong maranasan sa puso ninyo, sa isip ninyo, this supernatural na pag-ibig ng Diyos sa atin sa bawat isa. So sa Hebrew chapter 2 verse 9, sabi po ay, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God might taste death for everyone. Sa papanggitan ng biyaya ng Diyos ay tikpan niya ang kamatayan para sa lahat ng tao. Dito po natin makikita yung pag-ibig ng Diyos na binigay niyang kanyang anak. Sa John 3:16, for God so loved the world, each one of us that lives in this world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but will have an everlasting life. So ito pong mga binasa ko sa inyo, lahat pong ito ay uumpisahan natin sa Garden of Gethsemane, na kung saan yun po ang night na nalangin si Jesus. Bakit sa Garden of Gethsemane? Dito po natin makikita kasi dito po nabubuhay ang mga puno ng olive, yung tinatawag na mga olive trees. Ang ibig sabihin po ng Gethsemane ay oil press o yung pagpitpit, pagdurog para po lumabas yung langis ng olive tree or olive fruit ay kailangan pong durugin ng bato na roller. I-crush ng husto hanggang sa lumabas ang life-giving oil of the olive. Kahit po ang Garden of Gethsemane ay isang prophetic na lugar para sa buhay ni Jesus sa mga susunod na araw dahil ang buhay po niya ay parang olive na tree na para mapalabas ang totoong life-giving ng buhay ni Jesus, kailangan munang durugin ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, para tayo ay mabigyan ng buhay at buhay na walang hanggan. So hinanda po ni Jesus ang pinaka-worst nightmare, parang masamang panaginip at horrible. Hindi lang po ang namamatay sa cross ay pinakamasamang bagay, pinakamasamang panaginip na nangyari sa isang tao. Dahil doon ipinakita at inilagay ang sobrang galit ng Diyos sa buong buhay ng eternity. First time po itong mangyayari. At dito, nagsumamo si Jesus. He begged God na kung pwedeng alisin sa kanya ang contract of death, alisin sa kanya ang sumpa na ilalagay sa buhay niya. Sabi po sa Hebrew chapter 5 verse 7, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him, who was able to save him from death,
and was heard because of His glory and godly fear. Sabi po sa Luke 22, ito yung pinagsusumamo ni Jesus sa kanyang ama. Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Pero dito po nangyari ang pinaka-total obedience o pagsunod ni Jesus sa kanyang ama. Sabi niya, yet not my will, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo sa buhay ko ang mangyari. Total submission. Not my will, but yours will be done. Kaya po dito, makikita natin sa Garden of Gethsemane, nangyari ang offering ng prayers and pleadings. Umiyak ng umiyak si Jesus, ng malakas na iyak, pagsusumamo, kung pwede siyang iahon mula sa kamatayan. Hindi lang siya umiiyak, hindi lang siya nananalangin, may kasama itong pag-iyak. Hindi lang siya umiiyak, kung hindi talagang nagsusumamo at pinawisan siya. Hindi lang basta pawis. Yung agony niya, yung kahirapan niya sa loob, sa kanyang damdamin. Dahil po doon ay pinawisan siya ng dugo. Lumabas ang pawis na dugo sa kanyang katawan. Sa Luke chapter 22 verse 44, and being in anguish, he prayed more fervently, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Paano naging posible na ang tao ay pinawisan ng dugo? Bago po tayo dumating doon, nais kong malaman nyo na si Jesus ay 100% God when He is in heaven. But He is also 100% human being, tao dito sa lupa. Bilang tao, na napapagod po, pag napapagod siya, natutulog siya, pag nauuhaw siya, umiinom siya, pag nagugutom siya, kumakain siya. At kung siya ay nasusugatan, nagkakaroon po ng dugo ang kanyang katawan. Alam niyo po, pag sobra ang hinagpis mo, agony mo, sobra ang iyak mo, sobra ang damdamin mo, ang bigat ng damdamin mo. Ang nangyari po kay Jesus ay yung kapilya rin niya o maliliit na ugat sa kanyang katawan, sa kanyang mga braso, at kung saan-saan pa, sumabog po yun sa sobrang stress, sa sobrang iyak, sa sobrang agony, sa sobrang hinagpis. Yung pong dugo niya, ang kanyang pawis ay naging dugo na tinatawag na hematodrosis, sabi nga ng mga doktor. Lumabas po ito sa lahat ng butas ng maliliit dito po sa ating balat, sa skin. Meron pong tinatawag na pores or opening. Doon po lumabas lahat ito. Para po dumaloy ang life-giving blood of the Lamb of God. Para po siyang tupa na inialay sa Diyos. At ito pong dugong ito, this is symbolic ng kung anong mangyayari sa kanya sa cross. Doon po dumaloy, dadaloy ang dugo, lalabas mula sa kanyang kamay, sa kanyang paa, sa kanyang tagiliran. At nangyari po itong panalangin, paghihinagpis, iyak, pagsusumamo ng Diyos na si Jesus sa loob ng 3 oras nung dandun siya sa Garden of Gethsemane. Sabi po niya sa kanyang ama, sa Luke 22:42 again, Father, not my will. Paulit-ulit niya. If it is yours, you will keep this cup away from me. Ayokong mamatay sa cross. But not my will, but your will be done. Kahit na po alam niyang mahirap, masakit, at magiging kamatayan niya, siya ay sumuko sa kanyang ama
na ang mangyari ay ang kalooban ng Ama ng Diyos ang siyang mangyari sa buhay niya. At pagkatapos po noon, that night, dumating na po ang mga sundalo at siya ay pinakamalapit sa puso niya. Si Judas, isa sa disciples niya, kasama na mga sundalo ay hinuhuli na siya. Gaano kasakit ng pinakamalapit sa puso mo at sa buhay mo, siya mismong magbibenta sa iyo dahil lang sa pera. Binenta niya ang Panginoon, binenta niya ang teacher niya, rabbi, binenta niya ang kanyang discipler o nag-aalaga, nagme-mentor sa kanya. Ang taong minahal niya, yun pa ang nagbenta sa kanya. Naranasan po niya yan. Kaya tumayo siya. Ito na po ang pag-submit niya o pagpapasakop niya sa kalooban ng kanyang Ama. Nag-umpisa na po dito. Kalmado po siyang sumama sa mga sundalo. At ang susunod na mga pangyayari, nung inaresto siya, lahat po ng disciples niya, lahat ng kaibigan niya, lahat ng tagasunod niya, lahat ng sumisigaw, 1 linggo bago ito mangyari, na sumisigaw na, Hail, Hosanna! Iniwan po siyang lahat. Walang natira kahit man sino sa nagmahal sa kanya. At sila po ay umalis lahat at naiwan si Jesus sa kamay ng mga sundalo. Kaya po, naranasan niya ang tinatawag na abandonment, ang iwanan ka. Kailangan pong maranasan ni Jesus na maiwanan para po mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok kung saan ang mga taong minahal natin ay iiwanan tayo sa panahon lalo na kung kailangan natin sila. Jesus experienced abandonment para lahat tayo ay mapagtagumpayan natin kung sa may pagkakataon o panahon na iniwanan tayo ng mahal natin sa buhay. So dito po ang mga sundalo at mga gwardya ay sumama na kay Jesus sa Jerusalem. At dito ang tinatawag na trials o pagsubok. 3 religious na trial, 3 civil na trial, at ang iba pa ay illegal. 3 ang pinagdalhan sa kanya. At bawat isa doon, siya ay ito-torture, susubukin. Siya ay sinuntok, sinampal, binugbog, paulit-ulit sa 3 trial na ginawa sa kanya. Pero nakita niyo si Jesus, hindi siya nagsasalita. Alam niya na siya ay nasa kalooban ng kanyang Ama. Nakatingin lamang ang Diyos na Ama sa langit sa kanya. Kaya alam niya na gaano mang kasakit at kahirap, nandun pa rin siya sa kalooban ng kanyang Ama upang tayo ay mailigtas. Pwede niyang tawagin ang mga anghel sa langit. Pwede niyang pakulugin at pakidlatin. At parami ng mga anghel, pero hindi niya ginawa. Nanatili siyang tahimik. Willing si Jesus gawin ang lahat. Mangyari ang lahat. Ininda niya ang lahat ng suntok paulit-ulit, sampal, mga akusasyon na mali, mga pagmumura, mga paglalait, lahat ng ito ay kasinungalingan. Wala siyang ginawang mali. Pero tiniis ito ni Jesus. Alang-alang sa iyo at sa akin. 4 na sundalo ang kumuha ng kanyang damit. Nilagyan siya ng purple robe, nang ibig sabihin ang royalty.
Hindi lamang alam ng mga sundalong ito nang pinahihirapan nila ay anak ng Diyos. Is a royal king. At isa po dun sa parte ng robe ni Jesus ay isa-isa nilang they cast lots kung sino mapupunta ito. Nagsisimula na patuloy ang kahirapan at pagtorture kay Jesus. Ngayon naman, ay dinala siya kay Pontius Pilate. At doon siya hinatulang muli. At dito na po nasunod yung binabang order na si Jesus ay ipako sa cross. Pero habang pong nandun siya, itong mga sundalong ito na expert, ginagawa po nila to araw-araw, trabaho nila, ang magpatay, ang mag-torture sa isang kriminal. Kaya pinahirapan nila ng husto si Jesus, binugbog nila ito. At dito na, tinanggal na nila lahat ang pinakamaliit na saplot sa maselang bahagi ni Jesus. At siya ay tinali sa isang haliging bato. At doon siya binugbog. At hindi lang yun, kumuha sila ng tinatawag na flagrum o hagupit. Ito po ay yari sa 12 strands o hibla ng balat. At doon po ay meron itong nilagay na mga bakal sa dulo, mga bilog na metal na bakal. At tinali yun doon sa balat, 12 balat na ibinabad para maging matigas. At doon sa dulo nun, bukod pa doon sa mga bilog na mga metal, ay meron pong tinatawag na durog-durog na mga bubog, nails, mga kuko, durog-durog na mga sira-sirang mga bagay pa, mga buto, mga balubaluktot na metal na parang sima na pang kuha ng sinisigurado pa nila na pag ito ay ipinalo sa likod ni Jesus, ang kanyang laman ay mahahati doon sa kanyang muscle. So habang po siyang hinahagupit nito, hindi lamang sabi nga po 37 lashes, 39 lashes. Hindi lang po yun, may 40 pa, may 41. Ang pinaka-major lang binanggit nila. Hindi po natin alam kung hanggang 100 dahil lasing na po itong mga sundalong ito. Makikita nyo po, durug-durug, nahawi sa gitna, nahati, nagkatalsik-talsik ang mga balat, dugo, nagkalat ang dugo sa katawan ni Jesus sa harap at sa likod, sa gilid, kung saan po siya tamaan. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, by the stripes of Jesus we are healed. Kaya kailangan tamaan ang lahat ng parte ng katawan ni Jesus. Paulit-ulit. Sabi nga po, ang muscle niya at saka ang kanyang laman ay nagsasama na. Bago matapos ang paglalatigo sa kanya ng mga sundalo, makikita mo po yung likod niya, yung bandang puwitan niya, yung mga binti niya, puno na po ng dugo. At para na pong ribbon,
mga ugat niya, yung mga litid ng mga fiber sa katawan niya, sa muscle niya, sa mga buto-buto niya, durug-durug hasos, wasak-wasak na. Hindi na halos kinaya ni Jesus. Mula paa hanggang katawan, mula katawan hanggang paa. Hindi po natin alam. Ang tawag po sa beating na ito o pananakit na ito ay half death, kalahating kamatayan. Dahil pag ginawa ito sa mga tao, pwede pong pag pinarusahan ka nito, dun pa lang sa oras na yon pwede ka nang mamatay. Pero si Jesus, tiniis niya lahat. Tiniis niya ang hirap. Tiniis niya ang pasakit. Nanginginig po siya sa oras na yon. Nilalagnat na siya dahil umiikot na, sumasama na yung dugo sa kanyang tubig sa katawan. Wala pong inom-inom ito. Walang pahinga-pahinga. 6 na oras na walang tigil na latigo. At hindi lang po yun. Nilagyan po siya sa ulo ng tinatawag na thorn bush. Ito po ay 3 inches long. Ganito po kahaba. At nung inilagay po itong korona ng tinik, galing po ito sa tinatawag na puno ng tinik na mataas, na puro tinik lang siya. Inikot-ikot yun. At alam nyo ba kung paano nilagay yun? Hindi po madali. Yung 3 inches na yun na matulis na matulos ng mga tinik, nilagay po yun hanggang sa kanyang bungo ng ulo niya. Yung buto ng ulo niya, pumasok po yun doon. Crack! Halos marinig mo yung tunog ng pagdurog ng buto ng ulo o bungo ng ulo ni Jesus. Hindi lang po yun. Minumura pa siya doon. At bago po ito nangyari 700 years ago, sinabi po ni Isaiah 52 verse 14, ni Isaiah prophet, sabi po niya, nakita niya ito sa vision, but many were amazed when they saw his face. His face was so disfigured, he seemed hardly human, and from his appearance, one would scarcely known he was a man. Hindi na po siya mukhang tao, dahil yung kanyang ulo ay namamagana. Nagkaroon na ng tinatawag na hydrocephalus o pagmaga at paglaki. Buong katawan niya namamaga. Grabe kasakit. Kaya nga sabi niya, he was disfigured, his face. Hindi mo makikilalang tao pa siya. Walang tigil na pangungutya, walang tigil na panglalait. Sinisigawan, dinuduruan. But he remained silent. Next, we will go to the suffering in crucifixion.